Hello mga suki. So naging masyadong matibay yung hakotan namin kanina. Kanina yung naging hakot namin umabot sa 28 yung MC. Kaya ang nangyari ay medyo ang presyo lang niya is 18.90, no. So wala namang may gusto noon. Talaga lang kasi walo kasi ang reseko niya. So medyo nagkaroon ng konting negosasyonan, pero ganun po kasi talaga ngayon. May MC na po kasi talagang ginagamit kasi malulugi naman po yung buyer, no. So ngayon po naman andito na ako ngayon sa Mones Family. Ang maganda po nito 21 point something lang yung kanilang MC, kaya maganda po. Nakuha po nila yung mismong presyong asking nila kasi maganda po naman talaga yung quality ng palay nila, as in no berde talaga. So at saka maganda yung pagkatukol. So ayan na po, nakikita niyo po ngayon, no. Medyo madilim na kasi. Pero lahat na maya may ipapakita ko sa inyo lahat ng picture mga suki. So ngayon nagkakarga pa lang kami. Ayan, may iniiwan na mga palay na bawat pang bigas-bigas ganyan. So andito ako ngayon sa bahay mismo ng mga may-ari. Isang pamilya po kasi to. Bali, isang pamilya po kasi ang may-ari nitong palay na to So, mag-iina, magkakapatid, mag-ama. Ayan, so, yun po. So, oh yes, and this is my friend dyan, si Bossing Annalyn. So, ayan. Overtime kami ngayon kasi po, pero maganda po yung palay nila. Sila po yung nahakot ko ngayon na maganda yung quality ng palay, 21 point something. So maganda po. So nakuha nila yung presyo na asking po ng buyer natin, buyer ng kliyente natin, no. So ito po si classifier MacGyver, si MC Hammer. So taga MC, ayan po, awa ng Diyos na wala stress namin kasi kanina na-stress kami doon sa maunang hakot namin. Wala naman pong may gusto na hindi na magkaganon. Talaga lang po kasi may mga rules din syempre mga buyer natin. So wala tayong magagawa. So buti na lang na good vibes parang kami for the last minute. So antabay lang kayo mga kasuki at tatapusin lang namin ito. Ayan, nakikita nyo. Ayan, nag-overtime. So siguro pa matatapos kami dito isang L po kaya. So mamaya na lang po at kung ano po ipapasok po namin sa rice mill to, tapos po baka maaring, pero sana makahabol pa tayo sa truck scale. Ano po? Sige po, babalik na lang po ulit. Okay, pasample pa lang po yan. Kaya ayan, umpisahan po natin ang mga istorya. TikTok All Star. All Star. Papunta na po ulit ako sa bukid para bigyan ng merienda yung mga tao. Soft drinks, ayan, makikita mo may mga dala akong mga soft drinks dito, tinapay, no. Ito, bumibili kami ng tinapay ngayon. Siyempre budget sa tao, ito pinaka medyo kaya ng budget, no, is one, no. So, ito at wine, yan yung kaya ng budget. So 200 ang bibilin. So, piniprepare na nila kasi pagkain ng mga tao. Okay?
Okay, siyempre. Pero bagong bake ba yan, madam? Bagong bake, madam? Dapat tanda. Nagkuha ito yung nagagawin niya. Ito pinte. Press. 70. Idagdag, boss? Press na. So, yung nasa bigla. It was pang merienda ng mga tao. Lalabas sa 3 piso ko 70, 210. Ay, sige, ano na po yun, 200 na. Okay. So, nakita niyo yan mga idol. Ayan na si Bossing mabait. Ano yan? Okay, kakain muna ako kasi gutom na ako bago ako magkukuha ng palay. Okay. Asan na? Asan na, darling? Ha? Lumubog na ba yung babae? Yung service namin na ginagamit ay naka-assistance ng dito. Okay? Ay, pulis po yan, kaya solido. Bodyguard pa at the same time. Okay. Ma'am, bayad na sa kanila. Thank you so much. Okay. Let's go. Let's eat. Okay, papunta na po tayo sa site. Kung saan kukuha kami ng palay ngayon. Okay, nire-repair ng asawa ko to. Tapos ako naman ang ng palay. So, ayan, at saka magdadala ako ng mga merienda ng mga the boys ko. So, ayan, there are all here. Okay. So, here. Mamamas ko po. So, dito po kami para tanungin kung okay sila doon sa presyo. Ano ng yung tayo tay? palay. Dito yung may-ari ng palay. Okay? So, kakausapin. TikTok, all stop. Hello mga suki. So, nakita niyo yung daan, no? Makitid. Dahil sa 2 hektarya to, malamang na malamang na 2 elf to. So, isang elf na muna ang uunahin namin dahil papuntang 100 kabans na to. Kasi, ang 100 ay para sa isang elf, no? So, kasi baka hindi kasi ako forward dito, magkaroon ng alanganin yung mga hahakot. So, dahil may mga nauna na, ayan yung una nilang kamata, nasa 66 na po ito, mga suki, no? Mga guys, no? So, makikita nyo ngayon dito sa bukid, makikita nyo na, ayan, pagka na-repair kasi nila, nakasako na yung mga bawat palay, no? So, ayan. So, sa pagkakita nyo ng ganyan,
Yung mga yan po ay maya-maya, malamang na malamang maging 100 na rin, no? Kasi unahin na po natin, ayan, bumalik ulit yung repair kasi nananggalingan po yung mga tao, no? So, syempre, kailangan din namang mag-charge. Kailangan kumain. So, ayan po. So, pag naka 100 na po, meron na pong hahakot ng palay. So, mas sigurado na po yun kesa magkaroon po tayo ng alanganin kasi yung panahon di natin alam kung hanggang kailan yung araw na yan, no? So ang iniiwasan natin dito mabasa po ang palay at the same time yung walang maging problema. So ngayon pa lang po tumawag na ako sa truck para sigurado na mauna na yung mauuna, no? So ayan, so antabay na lang din po ulit kayo mamaya para darating po yung mga hahakot. Sige po mga idol. Ayan po, ayan. Kasi po, ayan, meron pa susunod na to. Meron pa susunod. Okay? Meron konti na lang po ito. So, ayan, mga lodi. Saan yung nakikita nyo yan, no? So, may mga nauna na. 342 po tayo. Ngayon, no? So, hopefully, matapos ito mga alauna, no? Ayan, sikat ng araw. So, ang ganda ng sikat ng araw ngayon. So, sana po naman na lang maging problema yung presyo ng palay, no? So, na-declare ko na yung presyo sa may-ari. So, depende na lang ngayon sa MC ng palay. So, magkakasubukan mamaya. Okay, so that's it guys. Ayun. Nakita po yung reaper natin. Ayun po. Ayan po si Mary Ann. Si Yanmar. Okay. So, andito naman po ako ngayon sa gitnang bukid, no? So, doon naman po. Doon po ang susunod dyan. Mamaya, susunod po yan. Yung part na yan. So, yung isang kalera pa dyan, isang hektare pa dyan. So, siguro ang estimate lahat niyan nasa 200 or isang forward po na palay, no? So, hopefully, sana po wala tayong maging problema. Pumayag na sila sa presyo na 1920. Now, it depends sa itsura ng palay sa buyer po natin. So, malalaman po, no? So, ayun po. Ayan. Ayun yung reaper. Kikita natin, no? So, ayun po. Okay. Kikita niyo yung reaper, no? Ayan. Layo pa niya. So, dito na po yung mga tao. The boys. Kaway pag may time. Ayan po yung mga tabuis namin. Pag makuha na lang po. Okay. Kaway. Nabuhay si Jose. Okay. Ready. Parang magkabukas na lang. Okay. So, ayan. So, ako rin, chill muna. Mamaya, antayin ko yung load at bakit hindi pinarating yung load? Eh, kailangan na namin magkulitan ng buyer.
MC na naman po ni Dr. Ben, Brother Ben. Para kung tayo sa... Ito naman mo yung bilihin na. Pagsabutan natin. Doon no nagmanubra kayo ron, may tindahan doon. Wala. Tinanong ko na nga. Ay, sarap na. Okay. Itik na yung binibenta na. Ba dyan JJ? Ayun train. Brother, nasa vlog kita. Brother Ben. Nakita mo? Friend ba kita sa Facebook? Siyempre. Nakita mo? Yung vlog. Bukas kay Estong. Kay, Estong tayo tapos Mones. Bibigyan dito ng palay ni Mones. bago yun ah. Alam mo yun nasiraan tayo ng truck dun sa gitna. Ay, oo, yung may tindahan. Oo, suki ko na, di ba? Yung may tindahan. Dalawa yun sa bahay bukas. So, 4 na hektarya. 28.9. Okay? Walang problema? Walang problema? Ayan na naman ha. Kuya, ikot mo ako. Langanin ko niya dito. Okay, walang problema. Brother Ben? Ano tingin mo? Sadaw. Masada bro? Sadaw. Okay, so naikarga din sa wakas kasi yung MC niya medyo from 26 something yun, then dineclare nila ng 1880 pero hindi ako pumayag. Syempre nilabang ko naman pwedeng gawing 19 ang per kaban, so pumayag naman po. So ayan po mga suki, ayan si Brother Ben. So ikakarga ngayon yung 148 kaban. Sinahabol po namin ng timbangan, no, para walang problema. Okay. So ngayon po, sasaktuhin nilang 100 to. Nasa 100 digit siguro to. Para kukunin na po yung isang load, no. Help lang kasi yung kasya sa lugar na to. Okay, so ayan yung mga boys ko. Kakarga sila, ay diskarga, no. Ito yung aking assistant. Bumubuhat-buhat na din, no? Okay. $165 lahat, no, ang na-repair. Pero may iwan na 17 sa may-ari. Kaya maliit lang yung may kakarga ngayon. Nasa 148 kabans na 342, no? So isang hektarya tapos isang 3,000 dito sa kabila. So yun lang pong naging resulta, 148. Kaya inaantay namin ngayon kasi medyo hapon na. Ayan, ayun yung mga palay. Ayun yung mga palay, nag-aantay din silang lahat para ikarga, no? So sana walang maging problema kasi i-MC na naman nila. Dahil nga ganito pag first scrapping, nag-MC sila. Okay? So antabay po tayo doon sa hahapon.
Dito ganun din. So nagkaroon ng conflict dito kasi di sila 26 yung kanilang MC pero hindi po nila matanggap na yun yung ano nila MC nila kasi medyo maberte po talaga at saka may tubig pa pero actually hindi lang yun no, tingnan nyo nga nag 31 pa, so sobrang laki yung MC, talagang malaki pero hindi na-accept ito ng mga kliyente, medyo offended sila sa sitwasyon. So, syempre naman po, may katapat na presyo, kaya lang hindi ka nila matanggap. So, nangyayari talaga yon, kawawang ahente. Dito sa mga kuha na to, dito makikita mo talaga na katakot-takot na negosasyon po dyan. Talagang nandong anuhan pa ako na may-ari na hindi na nila ako pag-aahentin. Galit na galit sila sa akin, samantalang ahente lang po ako. Wala po akong hinangad na masama kundi makakot ang palay nila. So, talagang ganon. Sino naman ako, di po ba? Sila ang mga amo dito, sila ang mayayaman. So, talagang ramdam na ramdam ko sitwasyon ko diyang mga panahon na yan. So, kawawang mga ahenteng tulad ko na mga biktima din ng mga amo na di nila naisip na wala kaming masamang intensyon. Kahit ako shock noon, nakikipag-away din ako sa buyer, pero magagawa natin, yun yung lumitaw sa makina. Yun yung talagang maberde siya na mataba, maberde pa po siya, tapos higit sa lahat, talagang basa pa rin po yung palay. So, wala na po tayong magagawa kung gano'n ang nangyari. Pero talagang gano'n, ang gusto nila mangyari, hindi gano'n ang maging setup. So, bali yung 1880 naging 1890 lang po. Hindi talaga kinaya ng buyer na ituloy ng 19. So, pero ginawa ko po ang lahat ng mga kaya ko. Sad to say, talagang galit na galit po sila sa akin dyan. So, nangyayari talaga yon. So, alam ng Diyos na wala akong hangaring masama. Actually, hindi ho ibang tao din yung mga taong hinakutan ko rito. Kaya lang, ramdam na ramdam ko, parang nakalimutan ko na nila yung mga ginawa ko ng ilang taon sa kanila. So, just like that. Ganun talaga wala tayong magagawa. No? So, that's life. You have to accept it. So, talagang hindi din biro. So, ayun yung mga palay na ikinarga. No? Ngayon lang ako nagkarga ng masama ang loob ko na parang criminal ako. Ganon. So, talagang sana na nga lang hindi na lang sana pinakarga. Sana na lang gano'n na lang ginawa nila sa akin kaysa pinakarga nila, pero ramdam na ramdam ko naman. So, ay nako, mahirap maging ahente. Kahit na binigay mo ang buong buhay mo sa kanila, makakalimutan lang nila yan sa pamagitan lang sa isang presyo na hindi magkasunduan. Na para bang, ay nako, kung alam lang nila na halos tutukan ko nga mas mahaba pa ang oras kung magbantay sa palay nila kaysa sila mismong nagbantay sa palay nila. So talagang ganon, wala tayong magagawa. So sila ang mga boss, sila ang mga may-ari ng palay. Mahirap talaga maging ahente, hindi biro, sobrang hindi biro. So sa mga ahente dyan, good luck na lang sa inyo. I'm sure hindi lang ako nag-iisang nakaranas nito. So, at least alam ng Diyos na hindi tayo masama. Okay? Hindi tayo masama. Alam ng Diyos yan na wala akong ginawang mali. Baka may plano ang Diyos sa akin. Kaya ganun ang ginagawa. Baka talagang may plano lang ang Diyos sa akin. Okay? So, ganun talaga guys. Ganun talaga guys. So, ngayon, nandito na kami sa bukid ng mga Mones. Ito muna yung unang bukid nung mag-ama, si Rod at saka si Kapitan, no? So, as you can see, andyan yung reaper lang sa dulo niyan. So, hindi pa tapos. So, ayan po. Ayan yung pinaka-bukid na tinalaw ko at pinapaalok nila ang palay nila sa akin. 342 po ulit kasi madalas pag first cropping, puro 342 po o rumble ang laging tanim. Okay, so ayan po yung mismong site, ayan po mismo yung bukirin nila at waiting na lang matapos para
iaalok ng lolo nyo ang kanilang palay. Dito napakainam naman na suki to. Binigyan pa ako ng talong na ani nila para daw may ulam ako. Thank you po sa nakaka-touch na katuwa. Yung po tanghalian na yun po ang inulam ko. Sana all ganyan ng suki. Sana may malasakit din sa mga tulad kong ahente nila. Thank you po Mones family sa talong. Nabuhay po ako nung tanghali na yun at yung ulam kasi tama lang sa mga tao ko. So, maya na ulit at tuloy-tuloy na ulit natin. Pagkatapos nito, akotin ulit ang palay po ninyo. Salamat ulit sa talong. Ayan pa to. So, lunchtime muna ang ahente, ang raketera, okay? So, bye. Mamaya na lang. Okay, right now, nandito na kami sa rice mill. Ilalagay na yung palay. So, andito na yung bossing ko na magbabayad sa akin. So, gabi na. Basta malaga na nahabol namin sa timbangan. Job well done. Dito ako ngayon sa rice mill, sa opisina para magantay ng bayad ng palay. So, ang oras na siguro niyan nasa 7:30 na ng gabi. So, antabay pa rin, ganun talaga naghahanap buhay, no? So, walang oras. So, antayin na lang natin yung bayad ulit, okay? So, ito yung timbang, okay? Ayan yung pinaka-track scale, no? So, lumilitaw na 3,050. So, yun. Doon nila i-base yung bayad sa akin. So, ayan na naman si Mr. MC Boy. Si Mike Hammer. Si Mike Hammer. Hello, vlogger. Hello, bro. Wala ba tayong pang riders dyan? Ayan na. Bayas yan, kahit dun sa akin. Isang bin eh. Isang binhi daw yan, Brother Ben. Kung pamilya ng Mones yan. Kwan ba yan? Gigilingin? Yeah, hindi. Ano yun yan? Yung moisture content. Moisture content, Moisture bro. content. Ayan. So, ito na Maganda naman ba? kami. Maganda naman. Ito na Maganda naman naman. kami. Check na naman po. Ang Hindi siya yung palay na kwan yan kuya, yung ay tawag dito, yung ulmog. Ulmog. Ano ba yung ulmog? Ano ka mo? Hindi, yung sakit ng palay yun. Hanep. Yung hanep. Nanep. Yung iba nga daw nagkaganon. Uy. Nawala yung palay? Wala pa ka na sa ulam ng palay. Nawala yung palay kuya. Maganda nga. 21.6. Nice one. Sabi ko sa'yo, ang ganda. Hindi ako nagpapalay ng pangit kasi gwapo ako eh. Oo, ayun na nagtala. Mga kanalo, ha? Ginapa! Brother, benalikan na. Siya po pag gusto mo. Ayaw ko ah. Gusto ko. So, hello mga suki. So, naging masyadong matibay yung hakotan namin kanina. Kanina yung naging hakot namin umabot sa 28 yung MC. Kaya ang nangyari ay medyo ang presyo lang niya is 18.90, no? So, wala namang may gusto nun. Talaga lang kasi walo kasi ang reseko niya. So,
medyo nagkaroon ng konting negosasyonan, pero ganun po kasi talaga ngayon. May MC na po kasi talagang ginagamit kasi malulugi naman po yung buyer, no? So ngayon po naman, andito na ako ngayon sa Mones family. Ang maganda po nito, 21 point something lang yung kanilang MC, kaya maganda po. Nakuha po nila yung mismong presyong asking nila kasi maganda po naman talaga yung quality ng palay nila. As in, no berde talaga. So, at saka maganda yung pagkatukol. So, ayan na po. Nakikita niyo po ngayon, no? Medyo madilim na kasi. Pero lahat na maya-maya, may ipapakita ko sa inyo lahat ng picture mga suke. So, ngayon, nagkakarga pa lang kami. Ayan. May iniiwan na mga palay na bawat pang bigas-bigas, ganyan. So, andito ako ngayon sa bahay mismo ng mga may-ari. Isang pamilya po kasi to. Bali, isang pamilya po kasi ang may-ari nitong palay na to eh. So, mag-iina, magkakapatid, mag-ama. Ayan, so, yun po. So, oh yes, and this is my friend dyan, si Bossing Annalyn. So, ayan. Overtime kami ngayon kasi po, pero maganda po yung palay nila. Sila po yung nahakot ko ngayon na maganda yung quality ng palay, 21 point something. So maganda po. So nakuha nila yung presyo na asking po ng buyer natin. Buyer ng kliyente natin, no? So ito po si classifier MacGyver, si MC Hammer. So taga MC, ayan po, awa ng Diyos na wala stress namin kasi kanina na-stress kami doon sa maunang hakot namin. Wala naman pong may gusto na hindi na magkaganon. Talaga lang po kasi may mga rules din syempre mga buyer natin. So wala tayong magagawa. So buti na lang na good vibes pa rin kami for the last minute. So antabay lang kayo mga kasuki at tatapusin lang namin ito. Ayan, nakikita nyo. Kaya nag-overtime. So siguro pa matatapos kami dito. Isang L po kaya. So mamaya na lang po at kung ano po ipapasok po namin sa rice mill to, tapos po baka maaring, pero sana makahabol pa tayo sa truck scale. Ano po, sige po, babalik na lang po ulit. So ganito po sitwasyon namin pagka sinusundan namin ng truck, kung makakahabol sa timbangan o ipupunta sa rice mill muna ang truck. Timbangan na ngayon, itimbang dito sa truck scale. Tina-truck scale para malaman kung ilan yung timbang ng palay at yan magkakabayaran po. Okay? Ganyan po ang truck scale. Okay? So yan po, bayaran na ng palay. So ganyan po talaga. Ang ahente bibigay dun sa mismo may-ari ng palay yung bayad ng kanyang palay. So ganyan lang talaga ang buhay ng mga farmer. So see you again mga suki. Ciao ciao. Ching ching.